Ayan mga karos, good morning po. Good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. So ngayong araw po ng linggo, meron po tayong vlog. Bale ito mga karos, nagpakabit nga pala kami ng water storage and filtration dito po sa aming bahay. Siyempre gusto kong subukan para sa pamilya namin na medyo gumahan-gaan naman po yung buhay natin. So kaya kailangan po natin ito sa bahay natin. So ito nga po pala ay filtration, ibig sabihin magiging soft water po siya. Tapos may storage na rin na nasa 500 liters. Ayan, shoutout nga pala kay Sir Mark. Siya po yung gagawa, siya yung kinuha nating installer, siya na rin po yung supplier. At business po nila to. Sa mga gusto, ito po yung kanyang Facebook account. So panoorin nyo po mga karos yung video kasi meron din po siya mga ipapaliwanag tungkol sa serbisyo po nila. At saka mga karos, ngayong araw rin po ng linggo, pupunta po tayo rito sa Woodside, Paradahan. Meron po nagpapa-ocular dito. Bali ngayong araw na to, ngayong umaga, pupunta rin po tayo rito sa may Paradahan, sa may Woodside Subdivision. Meron po tayong sasaglitan na ocular dito since malapit lang naman po yung bahay nila Sir and Ma'am. So mabilisang ocular visit lang po ito. Hindi po kami sure kung magagawa po namin yan itong taon. Ocular lang naman, pero sa ocular visit kasi nandun yung business. Kung wala po yung ocular, syempre wala rin po tayong magiging project. Bale ito mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to, ngayong araw ng linggo. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Ganda ng weather natin ngayon mga karos. Araw ng linggo. Yan, medyo mainit-init ng konti sa balat. So nandito tayo sa bahay po na meron niya akong pinagagawa dito. So saka ko na-explain mamaya kung bakit nagpapagawa tayo nito. Pero syempre kapag nakita nyo na to sa video, alam nyo na kung bakit. Tay, good morning po. Morning. Sir Mark, good morning. Morning po. Ayan, good morning. So bali, Sir Mark, ano ba ang tawag dito sa pinagagawa namin sa'yo? Water system po na para makapag-provide ng constant pressure. Then syempre may storage tayo para magkaroon man ng mga water interruption. So katulad dito sa area natin. Ito yung storage. Okay, ito yung storage. nagkakaroon Ilang ano ba to? Gano'ng karami, ilang liters to? 500 liters. 500 liters, okay. Pasok na to sa mga medyo maliit na family like mga 4 hanggang 5. So per head naman usually nagko-consume mga 100 liters per head. So pasok na to sa atin. So basta ang medyo ma-consume lang naman kasi yung laba day eh. Oo, tama. So the rest of the day kung di naman maglalaba talaga, so pasok na to every day. So 100 liters, marami na sa para sa isang tao. So sakto lang din. Saka yung space, consider natin yung space. So ito yung space namin dito. Pero may mga plano kami rito. Sa ngayon kasi nakaharang yung pinaka-container niya rito. So saka na natin ipapaliwanag. Ano-ano pa ba ang makikita natin dito? Ito, ano tong bagay na to? So sa water system, syempre merong storage tank, may water pump, then another type of pressure tank. Then meron tayong minimal na filter system. So may carbon, hindi pa nakababa. So may carbon tayo, may resin ion, then yung brine tank natin. So then meron tayong 4 stages. So purpose nun para number 1 matanggal yung particles, sediments, and yung mga odor sa carbon. Then sa FRP naman po, yung carbon niya, syempre both din pangtanggal din ng amoy. Then yung resin naman para malesen yung mga chemicals nung meron sa tubig, yung magnesium. Then same nung brine tank, combination siya ng softener water. So combination po yung resin ion then yung brine tank. Okay. So explain ko na lang din, medyo mateki siya kung paano siya nagpa-process once naka-installed na. So sa maganda, medyo naka-install na, no? Opo, mas madali siya makita po yung process niya. Okay, yan. Babalikan natin si Sir Mark mamaya. Si Sir Mark nga pala, nagkakilala kami nito sa All Home. Yun, nag-uumpisa pala ako mag-vlog. Yan ang isa sa mga supplier namin dyan sa All Home, sa mga renovation. Si Sir Mark ang isa sa mga dicer doon, na. Tama? Yes, sir. Yun. Tapos, katagalan, naisipan niya mag-business ng ganito. So, yun, store din, syempre. Meron din po siyang hardware store. Si Ma'am, Rochelle, yung binibilang ko dyan sa may bagtas, yun, misis niya po yun. So, ito nga lang, medyo nakaharang nga lang po yan dito. So, magpaliwanag na lang tayo kung bakit tayo nagpa-lagay nito. So, mamaya na lang na, sir. Thank you, thank you. City Mini Home Depot.
Tapos ito yung TKSA na hardware store. Ito po yung Woodside. Pangalawang punta na po namin dito. Yung unang pumunta kami rito, may nagpa-ocular din sa amin. Bali, time frame or timetable din yung issue kung bakit hindi kami natuloy. So ito, sila client is sila Ma'am Elaine. Yan, shoutout po kila Ma'am Elaine at saka kay Sir sa husband niya, Sir Julius, ayun. Kasama ko pala si Mrs. Ayan paminsan-minsan si Mrs. po ang makakausap nyo sa sa ocular. O hindi ako, si Mrs. Ayan, nandito tayo ngayon. Ocular tayo. Yeah. Anong block yun? Block 11, block. Okay, nakalagpas na tayo dito sa guardhouse. Ayan, kabisado ng guard, no? Yung bahay kahit Kaya ko din kabisaduhin kasi sabi kaliwa, kanan, kaliwa. Puro kanan, kaliwa. Sa bagay, hindi naman tayo maliligaw dito as long as may contact ka kila client. Yan, bali nagpapa-ocular sila pero willing to wait. Yan, willing to wait po sila. So pinuntahan na rin natin kasi day off naman eh. Tsaka malapit siya. Ganda naman ng clubhouse dito, diba? Andito ba yung bahay ni Kuya? Parang bahay ni Kuya, no? Ano color? Color light blue, beige, diba? Beige, tapos Green green. daw yung bahay nila, green. Color green. Ayan, mint green. Iba-iba, oh. Gusto ko pink. May pink din yata eh. May swimming pool. Ayun nga. Swimming pool yan. Sila. Oo. Nandito na po tayo. Buo na po yung bahay. May bakod na. Ang gustong ipagawa yata ni client dito yung loob, interior, tapos yung bubong sa harapan siguro. Extension na. Yan na. Tara. Bali mga karos, galing na kami sa loob. Nakapag-ocular na kami sa buong palibot ng bahay hanggang doon sa second floor. Marami pong pinagagawa sila client dito. Hindi na po ako nag-video, pero ito, nag-picture naman po ako. Tapos, ilan po sa mga pasuyo mo na ang notebook. Ilan po sa mga pinagagawa po nila ay total renovation. Yan, total renovation po. Ang hindi lang namin pinag-usapan dito, yung renovation po ng sa mga floor sa interior kasi mga naka-tiles na. Overall paint, overall tiles, overall paint, tapos sa ceiling, lighting and ceiling, fixture materials, renovation ng toilet and bathroom. Magkakaroon ng expansion tong corner area. Gusto nilang magkaroon dito banda ng another extension papunta na ng second floor. So pagka ganun naman, kailangan natin malaman kung paano ginawa yung old na extension nung sa unang gumawa. Tapos renovation din ng 3 bedrooms sa second floor. Ayan, staircase renovation. Then sa may back extension, slab siya. Then magkakaroon po ng second floor. Tapos yung dos aguas na yan sa taas, renovation po siya. Then magiging isang slope na lang po. So yung mga modern na design ng bubong po yung gagawin. Ayan. Pero gawa na yung harapan. Pero feeling ko baka idamay yan kapag ongoing na. Willing to wait sila Sir Julius at saka si Ma'am Elaine. Pero yun nga, nagsabi naman tayo sa kanila, masyado pa tayong marami talagang ginagawa dahil may mga naka-line up pa. Ayan, maraming salamat po uli kay Sir Julius and Ma'am Elaine. Also kay Mrs. Yan, si Mrs. po yung unang nilang nakausap. Bali pangalawang beses po natin to sa ocular visit dito sa Woodside. Sa mga susunod po na taon na lilipas, baka gagawa na po tayo rito. Ayan, bali hintay-hintay lang. Baka sila Sir Julius yung una. Baka sila Sir yung una. Yan. Siyempre hindi naman natin talaga kayang ipilit, di ba? Hindi po minamadali ang renovation ng trabaho. Kailangan nasa plano din. Nasa budget. Sa budget din syempre, kailangan mag-ipon. Ano ba tawag dyan? FRP tank. Ayun, FRP tank. Parang oxygen, no?
Kumbaga, open for ano rin kayo, suggestions sa setup, no? Pwede. Mas maganda. kino-consider niya na mas maganda yung pagkaka-maximize na ano, Opo. space. Kasi actually sir, kaya nililayout namin ng muna para at least makita natin yung space. Oo. Kasi hindi pwedeng sabihin na hindi kasya. Oo, May tama. mga area na sobrang sikip kaya, pero awa ng Diyos na pagkakasya. Bali, Mark, sa madaling salita, nag-o-ocular ka rin bago ka mag-ano? Depende sir. Minsan pinapabidyoan ko na lang eh. Gano'n. Tansya-tansya na lang. Kasi minsan, madalas ako, picturean mo lang dito yung area. Tapos nakita ko 40 by 40. Ayun, tama. Nakuha ko na. May idea ka na. Kuha ko ng spacing ko. Oo. Hindi siya mahirap. Pagka ganito ba, kayo na rin ang mag-maintenance, syempre. Yes po. Oo. Depende. Ibig sabihin, Pag meron DIY na, pwede mo sa ituro ng DIY. Pero kung magpapa-assess, kung may budget naman si client, no? Mas maganda kayo na rin. Pwede naman. Yung iba naman mateki, yun, naaral nila. Kung paano mag-maintain. Sa umpisa, dalawa, pangatlo, okay lang yun sir. Pero pang-apat, pag lagi mo na nakikita. Oo, kahit si client na. Oo, minsan, gusto ko na linisin, tatawagin pa kita. Gusto ko na ngayon ko day off. Oo, tama. May mga ganung instances din. Yun, tayo ba? Ayan, bali, mamaya itatanong natin kay Sir Mark kung ano-ano at kung paano yung mga maintenance process nito. Para syempre, nagpagawa po tayo ng ganito, may idea rin tayo kung paano mag-maintenance. Sayang din kasi. Tsaka kung ilang buwan, no? Ilang buwan, Saka taon. sayang po, kumbaga, kung alam mo naman na kung paano siya i-maintain, sayang yung budget. Kasi hindi naman siya ganun ka-technical na katulad ng aircon na kailangan pag nilinis, aircon technician. Oo. Ito kasi, basically, hindi naman ganun ka-techy kung mag-drain ka lang, unless kung may mga leak lang. Yun. Oo, tama. Pero kung yung mga Magpapatawag ka maintain lang, talaga. Oo. So, kailangan mo talaga na, dapat si nag-install kasi leak siya so hindi natin kaya. Pero kung mga magbabackwash lang, papalit ng filter, so kayang-kaya. Sa umpisa, sa pangalaw, parang papanoorin mo muna sir, di ba? Yan o, unti-unti na nabubuo. Mga karos, hapon na at natapos na po sila Sir Mark dito. So ito yung setup natin. Nasa 150 cm nga lang pag wala to yung pinaka-extension namin dito, kaya pinagkasya na lang po. Yan, makakasama uli natin si Sir Mark. So ito yung ating water storage and filtration. Sir, kanina hindi pa natin nakikita itong mga to eh. Okay. So itong 4 na layer na to, para saan po to? So, start muna natin sir sa Sa tangke. Sa tangke. So, Okay. explain na lang din natin sir yung system niya para at least ma-inform din yung iba. Kasi yung iba kasi pag naisip na may water pump, parang nade-discourage siya, bawal. So, hindi dapat kasi yung kapitbahay mo, madadamage mo. So, Yun na importanteng dapat malaman, no? Kasi yun yung naisip ng iba, pag may water pump ka, ay bawal kasi paano kami mawawalan. So hindi po siya gano'n. So kaya naglalagay ng water pump sa storage tank is para magkaroon ng constant na tubig and then pressurize. So all same lang, constant and pressurize. Kagandahan kasi na may tangke ka, syempre all the time, maganda na pressure mo. Saka anytime magkaroon ng water interruption, meron tubig. Yun. Then kung sakali man na biglang mawala ng tubig, same na water interruption, talagang meron kang 500 liters. Anything na kung anong tangke meron ka, at least meron kang stable na tubig. Yun. So, yung system natin from water line sa metro, intake natin sa storage tank. Okay. And then, yung first yung susunod po sa kanya, itong water pump na natin. So ito water pump to. Water pump sanction. Then may discharge po ito, which is natatago na lang kasi so kinompress lang natin yung linya. So yung discharge po niya, dumaan lang din sa likod. Ito yung intake ng mismong first stage 2 ng mga water filtration. So yung unang FRP tank is yun ang carbon. purpose nito. Okay. Ang purpose ng FRP tank naman po natin is itong laman nito is carbon para dun sa amoy, odor ng tubig. And then yung second naman po is yung softener. Okay. So ang purpose ng softener po para yung hardness ng tubig, katulad dito, deep well, tapos malapit sa dagat. So
Yun yung nalilesen. Mako-convert siya sa soft water. Soft water, yes. Yun. So, combination with the brine tank. So, ito si brine tank naman, may salt content siya or may laman po siyang salt. Nilagyan ko lang siya, nireload kasi hindi pa naman kailangan. Okay. So, kailangan, nag-backwash lang ako, then nag-dry run ng salt para mahugasan lang din siya. Okay, kasi bago pa kasi. Opo. Kaya ganun yung system. Okay. Then, ang diretso na po nun, sa first stage ng sediment 10 micron, and sediment 1 micron. Then, resin ion ulit, then carbon. So, actually ito, hindi pa naman talaga siya drinkable. Parang basic water filtration pa rin sa mga hard water para to-convert the soft water. So ito yung tanong, itong pinakabit namin, hindi pa siya pwedeng inumin. Hindi pa po siya talaga directly pwedeng inumin kasi meron pang process po para subject to drinkable. Okay. So hindi pa talaga ito yung mismo setup na to. Yes. May karagdagan pa Meron kung po gusto mo. Oh, di ba? So meron naman din po na merong mga pang tap water. Ito kasi centralized, so para sa lahat. Kasi yung itong setup natin centralized na, mapagrito sa labas, mapa-CR, mapalababo. Okay. So para sa lahat. So kung gusto mo drinkable, meron mga tap water na pinapatong lang. So meron naman po tayo. Sir, bali, ano yung mga mini-maintenance dito? Yun, so syempre, hindi lang basta kabit. So meron tayong maintenance talaga na inaano. So Pwede ba tayo magbigay ng range? Kunyari ito. opo, yes po. Okay. Yung number 1 po, syempre sa tank. So hanggat maaari po, not more than 1 year, dapat mahugasan man lang o madrain. So tulad nito, may intake naman to. So di mo kailangan patayin sa metro, so off mo lang dito. So then may drain sa ilalim po. Ayun. Drain lang sa ilalim. Oo. Then, yeah, off lang natin medyo may Kumbaga, ito na yung pinaka-valve. bulb mo madaling para salita. sa refill. So, in total, di mo na kailangan talaga Yung metro yung metro gagawin kasi binababa. medyo matigas pa yung metro. Oo, tama, tama. So, yun. So, patayin mo lang din to, then drain mo. Then, after ma-drain, on mo ulit. Siyempre, off mo muna yung drain, then on ulit. So, Okay. same. Basta, not more than 1 year sana para hindi maglatak, hindi tumigas yung lata. Kasi meron kami mga sinaservicean din doon. Minsan 3 years, 4 years. Minsan nga, simula ng kinabit, 7 years, 8 years, kaya ang tigas na ng lata. So, medyo kayo rin yung may hirap. Kaya hindi rin advisable na palagpasin ng 1 year. Kailangan Kung 1 year below. Yes, opo. Dapat Oo. mas less than 1 year. Mas Depende mas sa condition ng Yes. tubig ng subdivision. Meron kasi Okay. mga sabihin ko 1 year pero lintik naman yung dumi. So parang burak. Kasi merong area sir. May area dito sa atin like Bulacan meron. Okay. Sobrang So ito, sa tank storage, stored sabihin na natin 1 year. Okay. Yes po. 1 year. So, So, sa FRP tank po, may mga backwash naman dito. Ina-advise ko po, kung ito residential lang naman kasi siya. So, ang ina-advise ko at least 1 month, at least pa-backwash lang siya. so manual naman siya. No? Manual po. So, backwash turning lang siya. Yeah. So, Yun, no? backwash po siya. So, backwash ka lang po ng mga 10 minutes. More than lang ngayon 10 minutes eh. So, 5 to 10 minutes. Then after mag-backwash po siya ng 5 to 10 minutes, i-full rinse natin. Parang babanlawan po siya. Yeah. Sobra. Yeah. Yan. Then, ganun din, mga 5 minutes ulit. Then after nun, nabackwash ko na kasi kanina eh. So, okay na siya. So, back to Ibalik filter na. Okay. So, okay na yung carbon. So, ganun lang siya. 5 minutes, ganun. Filter ulit. So ito, laging 1 month. Kung ano talaga sir, the best na every month. Every month. Every Mas the month. best po siya. Para at least mas tumagal. Kasi kung papabayaan natin ng mga 3 months, 4 months, although pwede. Kaso nga lang yung rehabilitation, mas mabilis. Okay. Yung gaya ko na sir, yung papalitan yung buong laman po niya. Yung So, buong laman. mas maganda na every 1 month. Kasi magkakape ka lang, pwede mo na banlawan eh. So, Tama. morning, magkape ka lang, 5 minutes, 10 minutes, okay na. So ito sa madaling salita, ang maintenance niya sa client, backwash lang. Backwash po. Oo, Then, 1 month, every month. Mas the best po para at Every least month. tumagal yung lifespan niya kasi sa mga binibigay lang naman yung mga 3 months, 4 months sa mga medyo busy saka hindi crowded na ano lang, 2, 3 lang sila. Oo. So pwede. Saka kumaga wala silang time. Pero kung sakaling yan, may time naman tayo. Every first Sunday, Oo, gano'n. pwede. Schedule mo yung sarili mo. Next. Same din sir sa sa softener. May backwash din siya. Pero mas techy lang siya kasi meron siyang salt, may brine tank. So same backwash ulit. Here is backwash.
Yan. Backwash, 5 to 10 minutes ulit. Yan. Every month din siya. Sabay na natin, sir. Sabay. Para kung Sabay. tapusin mo to, para timing na rin yung pinaka-cleaning niya. Okay. So, bali ito Tawaran, tinetesting mo lang. Pero kanina kasi nagawa mo na. Nag-backwash na po tayo. So, para lang makita. Para makita. Then backwash, then rinse ulit. Rinse, fast rinse, parang babanlawan po. Every, take 5 minutes, no? 5 to 10 minutes, sir, mas okay na siya. 5 to 10 so, minutes. para lang mabanlawan lang din yung laman niya. 10 minutes na backwash, tapos yung rinse, 5 minutes. 5 minutes. Okay. Basta yun yung rinse na 5 to 10 minutes. Then back to service ulit or sa filtration na. Okay. Yeah. Then meron kasi sir may sa softener po, ina-advise ko rin sir na ito, not more than 3 months yung kanyang pagano ng salt. Kung mapapansin mo po sa loob. So may laman na tong salt sir. Oo Pinintest ko na kanina. So bago kasi pag tumagal yung panahon po na ilang buwan sir lumipas, kumakapit sir yung magnesium sa loob ng resin. So, ang gagawin mo sa kanya, i-refill mo muna yung salt bago ka mag-discharge. Medyo matege lang din siya sa refill. Okay. Yan. So, nire-refill ngayon, ang system niya, nire-refill niya to para makargaan yung salt. Then, after yan mapuno sir, diretso mo sa discharge naman. Mangyayari naman sa hinugasan naman, pabalik naman yon. Hinugasan naman niya yung resin para matanggal yung mga magnesium content, yung mga metal contents na kasi sa mga particles sir na hindi kumakapit. Pero dahil siya, hindi visible, sa liquid kumakapit, sa resin siya kumakapit. Then yung salt naman na combination, yun yung pangtanggal. Yun. So yun yung panghugas niya. Then after nun, mo ulit siya, i-rinse mo ulit. Yan. Kasi mangyayari, aalat yan yung tubig mo eh. Tama. Kasi galing dun sa salt, sa brine tank. So, banlawan mo ulit siya. Babanlawan mo lang sa mga 5 to 10 minutes ulit. Kasi galing sa salt yan. Kumbaga hinugasan nung brine tank, yung resin yung iron. Sir, ganito, just in case, hindi maalala na yung client, yung mga ganong klaseng pagme-maintains dito, yung mga manual na maintain, pwede ba kayo ang magsa-service? Pwede. Yun, pwede naman pala. Siyempre, Kasi baka mamaya masira eh. Di ba? Yun naman po yung mga concern ng customer. So, siyempre, kahit i-discuss natin ng marami lahat sa client, hindi naman lahat. Matatandaan. Kumaga parang sa 100%, 25% sorry kung yun na-absorb. So, pero at least dinemo mo. Dinemo mo. Tapos kung may video, at least nasa-save ni sir na review ko na lang, nakakaya magganong yung mga ganong client. Review ko na lang kung anong gagawin. So, ganun. Tapos sir, ito, last. So, itong mga to, ang maintenance naman nito. Balik ko lang sir. Sige. Sa service na. Good. So, back to normal. Then, naglagay lang sa ng gauge para malaman natin yung pumapasok sa loob. Pumapapansin mo 40. So, maganda yung stable yung pumapasok sa loob ng 40 PSI. Then, yun guys, sabi ko, first stage, second stage, third, saka fourth, sediment 10 micron, 1 micron, resin ion, saka carbon po. So, ito naman, tuwing kailan mini-maintenance? Ito po, advisable po yung dalawa. Every 3 months po siya pinapalitan. Pero depende kasi meron na tayong backwash na carbon. So, mas matatagal yung lifespan niya, mas tatagal din siya. So, depende rin talaga siya kung ma-maintain mo ito ng maganda. Ito kasi, backwash lang. Sabihin, hugasan lang. So, kung malagi mo siyang ma-maintain na gano'n, yung buhay ng mga 20 inches na sling natin, mas tatagal. So, both yung dalawa is 3 months. Then, yung resin, tumatagal po yan ng mga 6 hanggang 8 months. Depende pa po. So, yun lang yung subject. Kung magka-calendar period ka, ina-advise ko mga 6 hanggang 8. Okay. Same ng carbon po. Sige. Carbon to. So, then, after ng carbon, pabalik na dun sa unit natin. Okay. Yun yung pressurize. Which is, ito yung binapatan niya sa loob. 40 PSI. So, kailangan laging nasa 40 to. Hanggat maaari, sir, 40. Kasi pag po yan nag-lower, Okay. ibig sabihin may dumi na to. Ayun. Sabihin, hindi na nag-stable na pumapasok sa loob. Kaya diba ngayon 40. Mm-hmm. So maganda yung banong tubig niya. So pag yan humihinto yung pump natin 30 lang, so ibig sabihin po, medyo may dumi na yung ating carbon kasi hindi na nag-full pumapasok doon Okay. sa pressure. So backwash mo lang. Ilan naman talaga maintain niya? Backwash,
maintain ng 3 months. Kung matyaga ka mag-check, you can check naman, off mo lang yung pump, then release hangin. Okay. Yan, may hangin, then pull out, check kung madumi. Palitan mo, kung hindi naman, balik pa lang. Parang pag matyaga ka lang mag-check. So kung hindi naman, pwede may calendar period, 3 months, Okay. 4 months, ganun. Sige. So meron kasi mga busy kasi. Ayan, maraming salamat kay Sir Mark. Siya nga pala, sir, yung mga siniservisan nyo, hanggang saan po kayo? Hanggang saan ang kaya? Sa Calabarzon, pwede naman po. Cavite, Batangas, kahit Bulacan. So merong specified din na malalayong lugar, pero medyo limited lang. Okay. Manila or Maynila? Pwede po, Manila. Pwede. Manila, Quezon City, umabot po kami. Hanggang Bulacan, Marilao, yan. So ito, maraming salamat kay Sir Mark. Siya nga po pala, hindi po natin sasabihin dito kung magkano, pero kung gusto niyo malaman kung magkano yung ganitong services, ganitong setup, ito po yung Facebook page at saka yung cellphone number ni Sir Mark. Pwede ba natin ilagay rito? Ayun. Maraming salamat, sir. Thank you. So ito, meron na po kaming maayos at magandang daloy ng tubig at maghihintay na lang tayo ng mga ilang araw para bang hihintayin para mas lalo luminis yung tubig kasi bagong kapit pa lang, bagong di ba? kapit niyan, sir. Actually, sir, okay na yung discharge niya. So yung sa pipeline na lang napapansin ko kanina, may mga lumot, big sabihin yung existing na linya. Kasi dahil nga Yung bago ka magkabit, may existing na so may yung mga tinutulak dumi. niya yun. So tendency, mag-maintain na lang natin yung mga minsan dulo ng gripo. Yun. Kasi minsan sa dulo ng angle valves. Kasi sa kanila napupunta lahat eh. Tama. Tapos pwede mong off muna dito. Off mo lang sir dito. Then pwede mong tanggalin yung angle valve. Hindi siya sira. Kasi minsan yung iba kasi kino-concern sira kasi doon lang natulog. Pero barado lang Barado, siya. tama. Hugasan lang siya. So sa madaling salita pala, isang tip, pag nagpakabit ka nito, i-double check natin yung mga dulo ng gripo Kasi at saka yung mga valves Doon na po. para malinis. Okay, doon na Doon pupunta. natatambak yung mga... Kaya akala nila, kala ko ba malakas? Bakit mahina sa loob? Yung pala, nababarahan. Ayan, maraming salamat ulit, Sir Mark. Ayan, thank you. Picture tayo.